We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day.
Happy God First Morning. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, banal, takila, muli po kami nagbabalik na aming papuri at pasasalamat. Maraming salamat po sa gabing nakaraan na kami ay inatulog mo ng maayos at ngayong umaga kami po'y muli mong ginising. May panibagong lakas ng katawan at panibagong buhay. Maraming salamat po. Sa oras na ito, sa aming muling paglapit sa inyo, pang ikaw ay aming papurihan sa umagang ito. Napakabuti ninyo at ang inyong pag-ibig ay punong-puno at nagkukumapaw sa amin sa umagang ito. Amin pong nilalapit ang amin pong morning devotional, ang aming daily spiritual empowerment sa umagang ito. Inyo po itong i-bless at lahat ng participants at lahat na may bahagi ay inyo pong bigyan ng takal ng kaalaman, karunungan nagbubuhat sa kalangitan upang ang lahat ng aming pag-aaralan, lahat ng mga paalala at mga salita ay amin pong maitanim sa aming puso at isipan, maging blessing ang bawat isa sa amin sa lahat sa umagang ito. Muli po ay binabalik ko ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God first morning, everyone. Amen. Happy Sabbath. God first morning. God first morning. Ngayon God first ay morning. God first morning. Yan. Tayo ay 33 sa ating MS team sa umagang ito. Ganun din, meron tayong 16 sa ating FB Live. Yan, maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa atin po. I-share nyo lang po ang atin pong FB sa ating upang marami po ang makarinig pa at marami ang mag-bless. Yan. Sa umagang ito, nais ko pong ibigay sa inyo ang mga participants. Tayo po ay pagkakalooban ng Bible reading ni Sister Rain De Leon, pero wala siya. Ang nagbigay po si Pastor Seth Pablo, ang siya pong manguna. Ang ating chapter ay nasa Job 36. At ang magbibigay ng reflection, si Pastor Rudy Vargas. At ang pangalawa ay si Pastor Bong Paruhino. At pagkakalaban tayo ng closing prayer ni Pastor Seth Pablo. Susundan ito ng reading and reflection ng Jesus Wins ni Ma'am Irene Mislos. Kanya rin ang closing prayer para sa pagbasa ng ating morning devotional. At susundan ito ng Counsel on Stewardship na ang title ay Enduring Substance of Passing Shadow. At ang speaker sa umagang ito ay si Pastor Allen Opalek. At tayo ay magkakaroon after ng ating pakikinig sa ating speaker sa Counsel on Stewardship. Kalooban tayo ng silent prayer. And then susundan ito na Acts prayer na ipagkakalab sa atin sa adoration and confession ni Pastor Rudy Vargas, thanksgiving and supplication ni Bong Parahino. At atin pong mapapanood ang promotional ng ating headquarters project video, and then closing song, closing prayer, at ang ating CLPM mission vision statement, and then benediction ng ating pong pastor. Ganyan po ang pagkasunod-sunod ng ating pong pagsamba sa umagang ito. Happy God first morning and blessed Sabbath everyone. Ngayon po ay bigyan na natin kay Pastor Seth ang pagbabasa ng ating pong Bible. God first morning po, Mami Net and everyone po. God first morning. God first morning.
Yan ang babasahin po natin ay Job chapter 36. Ito po ay ipinahayag ni Elihu ang kadakilaan ng Diyos. Pinagdag pa ni Elihu, magsaga ka pa ng kaunti at makinig sa akin. Pagkat ayon sa Diyos, itong aking sasabihin. Ibubuhos kong lahat ang aking nalalaman upang patunayan ang aking Diyos ay makatarungan. Lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan. Pagkat akong kausap mo'y malawak ang kaalaman. Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil ng sinuman. Siya ay dakila sa taglay niyang kaalaman. Hindi niya pinatatagal ang buhay ng mga makasalanan. Ang mga mahihirap ay binibigyan niya ng katarungan. Ang matuwid ay kanyang iniingatan, ginagawang parang hari at binibigyang karangalan sa lahat ng sandali. Ang tao'y nagagapos o natatanikalaan, kaya'y nagdurusa ng gawang kasalanan. Ipinamumukha ng Diyos ang kanilang kasamaan at ang naghaharing hambog na isipan. Sila'y kanyang sinasaway at binabalaan na tumalikod sa kanilang kasamaan. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, ay nasagana at payapa sa kanila'y idudulot. Ngunit kapag sila'y di nakinig at pinaira lang kamangmangan, tiyak na kamatayan ang kanilang hahantungan. Uot ang naghahari sa dibdib ng masama. Parusahan man ng Diyos, ayaw pa rin magmakaawa. Sa kanilang kabataan, sila ay namamatay. Nagwakas sa kahiyan ang kanilang mga buhay. Ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral. Ang kanyang pinagdudurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Inalis ka ng Diyos sa kaguluhan, pinagtamasa kanya ng kapayapaan, at pinuno ng pagkain ang iyong tahanan. Ngunit ngayon, ikaw ay pinarusahan bilang katumbas ng iyong kasamaan. Huwag mong pabayaang suhulan ka ng sinuman. Mag-ingat upang di maligaw ng mga kayamanan. Dumaing ka man ng dumaing ay wala nang mangyayari. Ang taglay mong lakas ngayon ay wala na ring silbi. Huwag mong naising ang gabi dumating na, ang oras na ang mga bansa ay mawala na. Huwag mong isipin ang magpakasama. Ito ay dahilan kaya ika'y nagdurusa. Alalahanin mong ang Diyos ay makapangyarihan, pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. Walang makakapagsabi sa Diyos ng dapat niyang gampanan at walang kasama ang maaring ibintang. Lahat ay nagpupuri sa Kanya dahil sa Kanyang ginagawa. Kaya ikaw ay magpuri rin at sa Kanya ay dumakila. Ang mga gawa niya, lahat ay namasdan. Ngunit hindi ito lubos na maunawaan. Di masusukat ng tao ang kanyang kadakilaan at ang kanyang taon ay hindi rin mabibilang. Ang tubig sa lupa itinataas ng Diyos upang gawing ulan sa daigdig ay ibinuhos. Ang mga ulap ay ginagawa niyang ulan at masaganang ibinubuhos sa sangkatauhan. Sa galaw ng mga ulap ay walang nakakaalam at kung paano kumukulog sa kalangitan. Pinagliliwanag niya ang kalawakan sa pagguhit ng kidlat, ngunit nananatiling madilim ang kailaliman ng dagat. Pinapamahalaan niya ang tao sa ganitong paraan at masaganang pagkain tayo hindi pinagkaitan. Ang kidlat ay kanyang hinahawakan at pinababagsak sa nais niyang matamaan. Ipinahayag ng kidlat ang kanyang kalooban at ang kanyang galit laban sa kasamaan. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. May Amen. Okay, sige po. nawawala. Pastor Rudy, Ah, happy God. good first morning po. Ayan, good first morning po sa lahat. Ayan. Good morning po. Ayan, salamat, Pastor Sid, sa pagbabasa. Ang ganda ho mga kapatid, ano? Dito ho, mapapansin ho natin sa mga talata, ano po, na mayroon lang po akong dalawa punto ho na ibibigay ayon po sa banal ho na kasulatan, ano po. Dito mapatunayan at dito natin na nababatid na kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Kahit tayo po ay gumagawa, no, ng nakakagawa tayo ng pagkakamali, nakakagawa tayo ng kasamaan at kasalanan sa Diyos, ay talagang mapapansin natin kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Mga kapatid, ating mapansin dito ho sa talatang mula ho sa 13 ho sa Christ. Sabi ho dito, no? Ang masasama ang puso, galit ay kinukuyom. Kapag kanyang tinatalian sila, di sila humihingi ng tulong. Sila ay namamatay sa kabataan at ang buhay nila ay natatapos sa piling ng mahalay na lalaki. Iniligtas niya ang mga dukha sa kanilang kahirapan at pinubuksan ang kanilang mga pandinig sa kasawian. Inaakit ka rin niya mula sa kabalisaan patungo sa maluwag na dako na walang pilitan at ang nakahain sa iyong kapag ay puno ng katabaan. So napakaganda mga kapatid, ano po. Ito ho ang tinatawag ho natin na hindi masukat, hindi matarok na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun nga, sa kabila ho ng ating mga nagagawang pagkakamali, pagkasala o kasamaan na tinatawag, patuloy ang Diyos na nagmamahal sa atin. Minsan ho nakakalungkot, ano po, dahil yung parang inaabuso natin ng inaabuso ng tao ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos. Dahil yun nga, syempre, ang iniisip po ng iba ay, okay naman, mapagpatawad naman ang Diyos, mapagmahal naman ang Diyos. Parang tinitik advantage natin ang kabaitan at kabutihan ng Diyos. Ang tao ay, yun nga, ay patuloy na gumagawa ko ng kasamaan. Sabi po dito sa 25 hanggang po sa 26, yung kapangyarihan ng Diyos at ang kanya kong kaalaman ay wala kong katulad. Sabi ko dito, napagmasdan iyon ng lahat ng mga tao. Natatanaw ito ng tao mula sa malayo. Narito ang Diyos ay dakila at hindi natin siya kilala. Hindi masukat ang bilang ng mga tao niya. Talagang ang kapangyarihan, ang karunungan ng Diyos ay wala hong katulad, mga kapatid. Ang kanya hong pag-ibig ay wala hong katulad. Ay napakabuti ang Diyos na pinapaalala sa atin. Pero mga kapatid, huwag ko nating abusuhin ang kabaitan ng Diyos. Kasi didisiplinahin tayo. Nakita naman ho natin dito sa mga talata, nabasa ho ni Pastor Sid kanina po, minsan sa buhay natin, hindi natin maunawaan, na kung bakit nangyayari sa atin ang mga ganito. Ay minsan sasabihin natin na naglilingkod naman ako, nananampalataya naman ako, sumisimba naman ako, nananalangin naman ako. Bakit ko ba kaya nararanasan ang ganito? Mga kapatid, pinapaalala lang po sa atin. Minsan hindi natin maunawaan po ng lubusan. Kaya hindi natin masukat ang karunungan ng Diyos. Pinapaalala lang sa atin na mayroon tayong mali na nagawa sa buhay sa ating paglilingkod sa Panginoon.
No? Yung pinapaalala lang ng Panginoon sa atin na mali ang ating kaparaanan ng pamumuhay, mali ang ating ginagawa sa buhay, sa ating paglilingkod at pananampalataya sa Kanya. Si Job nga ho, mga kapatid, di ba? Sinubukan nga ng Panginoon kung gaano siya katapat. Tayo minsan, ano ho, ay tinatawag na sa panahon ngayon, ano ho, yung talagang napakahalaga yung katapatan, mga kapatid. Hindi lang po sa may pagpapala tayo o pinagpapala tayo, marami tayong blessings na natanggap, doon lang tayo masigasig sa paglilingkod, tapat sa paglilingkod. Paano pag wala na ho, mga kapatid? No? Kasi ay, sa sunod na siguro ako kasi wala pa ako ngayon, kailangan ko magtrabaho. Napakahalaga ho yun, mga kapatid. No? Minsan, natin yung lalo na ho sa araw ko ng Sabat. Literal ho ito nangyayari, mga kapatid, no? Sa mga hindi ho natin ito maipagtanggi, yung ibang kapatiran, ay sabihin na, ay, ganun mo na ako, pastor, kasi wala kaming kain. Nakakalungkot ho yun, mga kapatid, ito masusukat na kung gaano tayo katapat sa Panginoon. Si Job ho ay nagbigay ho ng halimbawa. Na mayroon man tayo, pinagpapala man tayo o wala, ay patuloy tayo o manatili tayong tapat sa Panginoon, mga kapatid. Ay nangako naman ho ang Panginoon, mga kapatid, na hindi tayo pababayaan. Ipoprovide niya ang lahat. Kailangan lang natin manatili ang tapat sa Panginoon sa paglilingkod. Masagana man ang buhay natin, andiyan man tayo sa kahirapan, we still ho, mga kapatid, manatili tayong tapat sa Panginoon. At ang pagpapala ng Panginoon ay matanggap natin. At ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa bawat isa sa atin. Lalahanin natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sa kabila ng ating pagkukulang, patuloy tayong minamahal ng Diyos. At hindi man ho natin maunawaan ang mga nangyayari ngayon, hindi natin lubos maunawaan, ay darating ang panahon na ipaunawa, mga kapatid, sa pagdating ng tamang panahon. At pag-ibig ng Diyos ay hindi natin masukat, disiplina tayo, at ang kanyang karunungan ay walang katulad at hindi natin masusukat. So nawa ho, mga kapatid, ano man ho mangyari sa buhay natin, manatili tayong tapat sa Panginoon hanggang sa kawakasan. At ang trono ng buhay ay kanya hong gantimpala sa bawat isa. Maraming salamat po. Happy Sabbath. God bless po. Amen. Thank you, Pastor Rudy, sa reflection mo sa ating binasa ngayon sa Job chapter 36. Tunay, mga kapatid, na nagpatuloy dito si Elihu na sa kanyang pagsasalita, sinasabi niya na hindi pa tapos ang kanyang sasabihin. Dahil pinakikita niya dito na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Yan ang ang pinaalala niya kay Job, na makatarungan, makapangyarihan ng Diyos at may layunin siya sa lahat ng pangyayari. Bagamat nakilala natin si Elihu na hindi yung kanyang binibigyan ng pansin yung sakit, dahil sabi niya may kasalanan ka kaya nangyari sa iyo yan. Pero sa likod nun, Pastor, di ba, ang ganda ng kanyang nais ibigay, na pinapakita niya dito na ang Diyos ang makapangyarihan, kaya sa Kanya lang dapat makatuon. Yan. Naibigyan natin ng pagkakataon si Pastor Bong para paruhinog. Yan. Pastor Bong? Andiyan po ba siya? Happy God first morning po, mga kapatid. Happy God first morning po. Ating pong napakinggan ay tunay nga po na si Elihu ay isang pagpapala, isang kaibigan na nagpaalala sa ating pong lingkod na si Job, na ang sabi po niya doon ay ang Diyos ay makapangyarihan, fair siya, God of justice. Yan yung ipinamumungkahi ni Elihu, mga kapatid, sa ating lingkod na si Job, na bagaman hindi nila alam na yung kanilang na-experience ay yun ay persecution o temptation galing kay Satan para ilayo si Job sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Pero
Ang sabi ni Eleo doon sa sabi nga niya sa verse 11, no, ay ang Diyos ay nagpapala, no, sa mga sumusunod sa Kanya. Ang sabi po doon. So sa atin po mga minamahal na kapatid ay malinaw na ang talata ng chapter ng Job 36 ay isang paalala sa isang mananampalataya na meron tayong dalawang pagpipilian. No? Kung pipiliin natin ang pagsunod sa ating Panginoon ay ang sabi niya doon, He will prosper you. Pagpapalain niya yung mga sumusunod sa tinig ng ating Panginoon. Pero yaong naman pong hindi o yung mga nag-i-ignore sa salita ng ating Panginoong Diyos ay meron naman pong kapalit o kaukulan na hindi natin masasabi na kung ano ang nangyayari, no, sa atin sa hinaharap. Pero ang sabi po doon ay you will death by the sword. Ang sabi po doon, o kapahamakan ang magiging kahahantungan kapag ka po tayo ay sumuway o lumayo sa luklukan ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, itong si Eleo ay sa kanyang pakikinig sa kwentuhan nitong mga kaibigan, siya po yung pinakabata sa kanilang grupo, ay sa kanila pong discussion ay nasabi po niya na ang ating Panginoon ay dapat pagkatiwalaan, no? Na sa experience natin na sa mga experience na ganyan ay baka tayo ay nagkakaroon ng pagkakamali o pagkakasala, pero wag tayong lumayo sa ating mahal na Panginoon, no? Kinig tayo sa panawagan ng ating pong Panginoon, no? Dahil ang ating pong Panginoon Diyos ay siya pong mas nakakaalam, no, kung ano po ang buhay na meron po tayo bilang isang mananampalataya. Dahil ang ating pong Panginoon, mga minamahal ko pong kapatid, ay ano po siya, God of love. Ayaw niya ng ayaw niya, hindi siya nagpe-persecute ng kanyang mga lingkod, no? Pero sa karanasan ni Job, mga minamahal ko pong kapatid, ay isang patunay na bagaman tayo ay nakaka-experience ng hindi mga magagandang bagay o mga nakakatuwang pangyayari sa ating buhay, ay huwag natin layuan ang ating Panginoon, no? Para tayo ay pagdating sa dulo, tayo ay kanyang pagpapalain, no? Dahil si Job, siya ay blameless man, no? Matuwid siya sa harap ng ating Panginoon, pero si Satan ang nag-tempt sa kanya, no, para ilayo yung kanyang puso sa ating Panginoon, no? So, ganun po mga minamahal na kapatid, na kung saan sa ating pananampalataya ay natetest tayo, no? Sinusubok tayo ng mga tukso, no, ng kaaway na para mailihis ang ating landas sa ating Panginoon, no? Pero ang payo doon ni Eleo, kapag tayo ay hindi nakinig sa ating mahal na Panginoon, ay hindi maganda ang ating kahahantungan. At kapag naman tayo ay makinig, ay pagpapala, no, yung ating pong mararanasan. At sana po mga minamahal na kapatid, sa ating pong buhay bilang isang manlilingkod, mananampalataya sa ating pong Panginoon, ay patuloy nating panghawakan, no, yung kanyang mga salita o gabay sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano na siyang nagpapatibay po sa ating pong pananampalataya sa Diyos. Yun lamang po, at sana po ay pagpalain tayo sa umaga pong ito. Happy Sabbath po and happy God first morning. Salamat po, Pastor Bong, sa napakagandang refleksyon. Tunay po, no? Minsan ang karamdaman, ang pagdurusa ay ginagamit upang tayo ay maging maayos. Makita natin yung ating mga
nagawang pagkakamali. No? Pero hindi yun parusa, kundi itinuturo tayo na ang Diyos pa rin ang makapangyarihan. Yan. Salamat po sa inyong mga refleksyon. Nais kong basahin ang refleksyon dito sa chat. Mula po kay Sister Gina Rojas. Happy God First Morning. Sa chapter ng Job 36, nangyari, si Eliho nagsalita, pinuri ang kapangyarihan at katarungan ng Diyos. Bakit? Upang ipaalala kay Job na ang paghihirap ay pagtutuwid, hindi laging parusa. Yan. Dapat mangyari, magpakumbaba at magtiwala sa Diyos. Thank you, Sister Gina. At sabi pa niya, ang pagsubok ay daan sa paglago at pagpapalapit sa Diyos. Ang response, tanggapin ang pagtutuwid, manalangin at magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Thank you po. Mula kay Sister Tess de la Peña, ang sabi po niya dito, Happy God First Morning po. Praise the Lord sa napakabuting message ngayong umaga. Pagkabuti ng pagkasalaysay ni Elihu tungkol sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na mga makasalanan. Subalit sa paghatol niya kay Job, hindi niya tunay na alam ang buong katotohanan sa likod ng pangyayari sa kanya. Ang Diyos lang ang may karapatan na hatulan tayo. Magpatuloy lamang tayong maging tapat sa Panginoon upang makamit ang tunay na kapayapaan. Thank you, Sister Tess, sa iyong refleksyon. Ganon din kay Brother Jonathan Maglonso. Happy Sabbath and Happy God First Morning. Sa Job 36, ipinapaalala sa atin dito na tayo ay tinuturuan, itinutuwid at inilalayo sa pagmamataas ng Diyos. Sa halip na magtanim ng galit at magmarunong, gawin nating magpakumbaba at makinig sa kanyang tinig sa panahon ng pagsubok at pagdisiplina sa atin. God First Morning. Thank you, Brother Jonathan. Ayan, tunay po, no, mga kapatid, na hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Lagi lang tayong magtiwala at isurrender ang lahat sa Kanya sapagkat Siya ang may control at Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Yan. Meron pa po ba na nagnanais magbigay? Time check, 4:35. Siguro meron pa o may gusto pa ba? Aminet. Yan, Pastor Seth. Po. Gusto ko rin po mag-reflect, mga kapatid. Sa akin naman po yung nakita ko po rito. Tayo po kasing tao, tayo po, very natural sa atin yung pagiging sigurista. Yung gusto natin, kontrolado natin yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay po natin, mga kapatid. Siguro aamin din po kayo na tayo lahat siguro gusto natin lahat ng aspeto ng buhay natin hangga't maaari ay kontrolado natin kasi nga may pagkasigurista tayo bilang tao. Pero dito sa inano po ni Eliho, maganda yung sinabi dito ni Eliho, yung mga binanggit niya yung kidlat, yung ulan, binanggit niya yung ano pa yon, yung bagyo, ay tama ba? Yan yung mga nangyari sa kalangitan. Lahat daw yun control ng Panginoon, no? So, pero pinapaano sa atin na kung control yan ng Panginoon, how much more na kaya niya ring kontrolin yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. Tulad na nangyari kay Job, di ba? Kung tayo na sa kalagayan na yun, ay hindi natin maiintindihan ng lubos kung bakit nga ba nangyari yun. So ngayon, parang pinapaalala po sa atin, mga kapatid, na kung kayang kontrolin ng Panginoon, itong ulan, yung kidlat, yung mga nasa kalangitan, how much more
kaya niya ring kontrolin ang lahat ng nangyayari sa buhay po natin, mga kapatid. So, ang ano lang po natin dito, ang masabi ko po mga kapatid, minsan kailangan din natin ibigay na ang lahat ng control sa Panginoon. Naalala ko po yung kwento sa storm. Kung naalala niyo po yung kwento doon sa Jesus and yung disciples, kasama ng disciples, yung ando sila sa storm. May isang detail po kasi doon ng kwento, kung babasahin natin yung story po na yun. May binanggit doon kung saan natutulog si Jesus Christ habang nandun yung storm. Habang tinatamaan sila ng storm. Yung part po na siya ay natutulog sa bandang likuran. Kung hindi ako nagkakamali, yung term na ginamit doon. Basta yun yung part, kung analyze natin yung part ng boat yon na nandoon po yung control. So parang ano yung gustong iparating po sa atin? Si Jesus, nandun siya natutulog sa lugar na kung saan nandun yung control. So pinapahiwatig ng story na yun in connection sa nire-reflect ko po at sa chapter 36. Pinapakita po doon na kung si Jesus hindi nababother sa mga storm natin, tayo rin po ay tinatawagan niyang huwag tayo mabother. Kasi He is in control. Kontrolado niya yung lahat po ng sitwasyon sa buhay natin kahit hindi natin ito lubos na nauunawaan. Kaya po, yun po ang gusto ko pong maidiin mga kapatid. Nawa po, minsan matanggihan natin ang ating pagiging sigurista. Yung pagnanais natin na kontrolin lahat ng sitwasyon. I hope na tayo po ay lagi pong magtiwala sa Panginoon dahil kontrol niya po ang lahat ng sitwasyon. At naniniwala tayo na lahat ay hindi po papalpak kapag pinagkatiwala po natin ng lubos sa Panginoon. So yun po. Happy God First Morning po sa ating lahat. Thank you, Pastor Seth. Yan po, maraming salamat. Hingan natin si Pastor Seth ng closing prayer. Nakamute ka po. Nakamute po, Pastor. Okay. Okay po. Tayo po yung manalangin. Dakila po namin Diyos. Salamat po na inuhusan niyo po kami ng pagpapala at basbas mula sa inyong mga salita. Salamat po sa Job chapter 36 na ito na nagpapaalala po sa amin na kayo po ang Diyos na dakila. May mga pangyayari po sa buhay namin na nilalagay niyo kami sa mga sitwasyong ito upang kami po ay hubugin, hasain, at para po matuto. At may mga sitwasyon sa buhay po namin na hindi man namin kayang unawain at maintindihan. Pero alam po namin, gusto namin pagkatiwalaan na kontrol niyo po ang lahat. Dakilang Diyos, nawa po ang lahat ng tumanggap ng iyong mga salita at nakinig sa umagang ito ay inyo pong pagpalain at basbasan na mga katotohanan ito ay maitimo ng malalim sa aming mga puso at kaisipan. Gabayan at samahan niyo po kami sa patuloy naming pananambahan sa mga susunod pa po naming bahagi ng aming pong pagsamba. Ito pong aming pong dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo.
Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Ngayon ay ibigay natin ang pagkakataon kay Ma'am Irene Islos para sa pagbabasa ng ating Jesus Wins at magbibigay din siya ng konting reflection. Ma'am Irene? Yes po, good morning po. Naririnig po ba ako? Yes, ma'am. Loud and ma'am loud. Okay po. Happy God first morning po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang araw ng Agosto sa ating devotional na Jesus Wins. Ang pamagat po ay ang kanyang pagka-Diyos. Ang ating pong talatang sa uluhin ay matatagpuan sa 1:1:1. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Marahil ay naalala ninyo ang mga 3D puzzle
at mga larawan na naging tanyag ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko nakita ang sinasabi ng iba na kanilang nakikita hanggang dumating ang aking kaarawan at nakatanggap ako ng isa sa mga larawang iyon bilang regalo. May isang tao na naglaan ng oras upang turuan ako kung paano ituon ang aking mga mata at hindi ko kailanman malilimutan ang nangyari pagkatapos noon. Sa pagsunod sa mga tagubilin, nagsimula ang aking mga mata na makakita ng isang buong iba pang realidad sa loob ng larawan. At ngayon ay nakikita ko na ang mga bagay na matagal niyang iginiit ng iba na kanilang nakikita, tunay na nakakamangha. Ipinakilala ni Juan si Jesus bilang higit pa sa isang propeta mula sa Diyos o simpleng manggagawa ng mga himala. Nais niyang makita natin si Jesus sa kabila ng kanyang pagkatao at nag-aalok siya ng isang nakakamanghang larawan ng kanyang pagkadiyos. Nagsisimula ang ebanghelyo ni Juan bago pa man ang kapanganakan ni Jesus sa simula na may sinasadyang pag-alaala sa mga unang salita ng Biblia sa Henesis 1:1. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Siya ay nasa simula kasama ng Diyos na masusumpungan sa aklat ng Juan 1:1 and 2. Mula sa pasimula, pumasok tayo sa isang walang hanggan na larawan ng isang Diyos na umiiral bago ang lahat. Ang salita ay hindi nilikha, kundi Diyos at kasama ng Diyos mula pa sa pinakasimula ng sansinukob. Ipinakilala ni Juan si Jesus bilang Diyos na kasama ng Diyos mula sa simula, ngunit hiwalay sa Diyos Ama. Ito ay isang matapang na pahayag upang simulan ang kanyang ebanghelyo. Dahil ang Judaismo ay isang monoteistikong relihiyon at nananatiling gayon. Ang Kristyanismo ay isa ring monoteistikong relihiyon na naniniwala sa isang Diyos na nahahayag sa tatlong persona, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu na tinatawag nating Trinidad. Ngunit ito ay isang banyagang konsepto para sa Judaismo. Nagsisimula at nagtatapos ang prologo ni Juan sa parehong paraan. Si Jesus ay Diyos. Kapag nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus, hindi lamang tayo nagsasalita tungkol sa isang pang makapangyarihang propeta o pinahiran na tao na ipinadala mula sa Diyos, kahit na nga si Jesus ay lahat ng mga bagay na ito. Nananalangin tayo sa pangalan ng pinakamakapangyarihang persona sa sansinukob, ang makapangyarihan sa lahat, ang nakakaalam ng lahat, ang lumikha ng langit at lupa, ang manunubos na sangkatauhan at ang nag-iisang Diyos na nagmahal sa atin ng higit pa sa kanyang sarili. Ang ating pong devotional ngayong umaga ay nagpapakita sa atin ng isang malalim na pagpapala na si Jesus ay hindi lamang isang propeta o tagagawa ng miracle ng himala, kundi siya mismo ang salita, ang Diyos mismo mula pa sa pasimula. Tulad po ng isang 3D puzzle na mahirap makita sa una, kumisan ay nalalabo na ang ating mga mata, hindi pa rin natin makita yung ibang larawan na nakapaloob sa isang 3D puzzle. So katulad po ng isang 3D puzzle, ang tunay na pagkakakilanlan kay Jesus ay nangangailangan ng tamang pananaw at pagbubukas ng ating mga mata ng pananampalataya. Kapag tinanggap natin po ang katotohanan ito, nagbabago ang ating tingin sa mundo at sa ating mga panalangin. Hindi lamang tayo humihingi sa isang
isang tao sa isang taong pinahiran ng Ama, kundi tayo po ay sumasamba sa isang lumikha ng lahat. May 2 puntos lang po ako nais na i-share. Una po, kapag sa ating oras ng pananalangin, kumisan kapag tayo ay may pinagdaraanan, meron tayong malalim na problema, madalas malimutan natin kung gaano kalaki ang ating Panginoon, kung ano ang mga miracle na kanyang ginawa para sa ating buhay, kung ano yung mga blessing na ating na-receive na sa kanya ay nalilimutan natin. Ngunit dito po sa ating devotional, ito po ay tinuturo na kapag tayo ay nagdasal sa pangalan ng ating Panginoon, hindi lang tayo humihingi ng tulong sa isang ordinary man, kundi tayo po ay nagdarasal sa isang makapangyarihan sa lahat na may control ng universe, ng sansinukob. Ito po ay nagbibigay sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating isipan ng peace, ng kapanatagan na kayang-kaya niyang solusyonan ang anumang bigat na ating dinadala. Ang pangalawa po ay katulad ng binabanggit sa kwento ng 3D puzzle, kung minsan sa ating paningin ay nahihirapan ang ating mata na hanapin ang isang kakaibang larawan sa gitna ng isang 3D puzzle, ay kung minsan na tayo ay nalilito kung ano ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Nagbabasa tayo ng banal na salita ng Panginoon, pero hindi natin maunawaan kasi kung minsan ang ating sariling gusto, ang ating sariling layunin ang nauna, kaya tayo ay hirap na intindihin ang plano niya sa atin. Nagbabasa tayo ng kanyang salita pero hindi natin maunawaan. Ang sabi po ay maaari tayong humingi ng gabay sa mga taong may alam, sa mga taong kinasihan ng ating Panginoon ng kaalaman tungkol sa Biblia upang lalo pang mas lumalim ang ating pangunawa dito. At kapag naituon na daw po natin ang ating mga mata sa tulong ng Holy Spirit, doon sa kinapapalooban ng 3D puzzle na iyon at sa gustong plano ng ating Panginoon sa ating buhay, ay sa tulong daw po ng Holy Spirit, makikita natin ang reality, ang ganda ng buhay, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya patuloy po nating hilingin na ang Holy Spirit ay lagi tayong gabayan upang sa kanyang pamamagitan ay patuloy nating maranasan kung gaano ang pag-ibig, pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Hindi lamang sa isang panahon ng ating buhay, kundi sa habang panahon na patuloy tayong nagtitiwala at naglilingkod sa ating Panginoon. Yun lamang po ang aking nais i-share. Thank you, Ma'am Irene. Salamat po sa inyong pagbibigay ng refleksyon sa atin pong morning devotional, Jesus Wins. Tunay na ang Panginoon talaga, no? Sabi nga, sino sa atin dito ang nakapaglaro ng mga puzzle? Di ba? Ang hirap, no? Talaga mag-iisip ka, pero ang Panginoon, alam yun. Agad, alam niya yun. At siya ay, kaya ipagkatiwala talaga natin sa Kanya ang lahat. Yan. Hilingan natin si Ma'am, time check tayo, 4:56. Pwede na pong manalangin, Ma'am Irene. Okay po. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat ngayong umaga, ay ibinabalik po namin ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan sa inyong dakilang pangalan. Pinupuri ka po namin, Panginoon, na siyang lumalang ng langit at ng lupa at nagbibigay buhay sa amin sa araw-araw. Ngayong umaga, Panginoon, ay nilalapit po namin ang aming mga sarili sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala na aming nagawa. Nawa kami po ay inyong pakalinisin, Panginoon, ang aming mga kaisipan, ang aming mga pagkilos na hindi karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Patawarin nawa po kami upang ang bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Salamat po, Panginoon, sa dakilang araw ng Sabat na ipinagkaloob sa amin ngayon.
kung saan kami po ay makapagpahinga sa isang linggong aming paggawa sa aming physical na kapaguran. Kami po ay dadalo sa inyong iglesia upang makapag-fellowship sa aming mga kapatid at upang ibalik ang papuri sa inyo sa dakilang araw ng Sabat na ito. Salamat din po sa mga pagpapala namin tinanggap sa nakaraang isang linggo. Ganun din po sa buhay at kalakasan na patuloy namin taglay. Sa pag-iingat sa amin sa araw-araw, saan man lugar kami pumunta at sa lahat ng bagay na aming ginagawa. Ganun din po sa mga talento ng bawat isa sa amin na inyong ginagamit at aming ginagamit sa inyong banal na bukirin. Ganun din po sa pagbibigay sa amin sa mga katungkulan na aming taglay ngayon. Ang iba ay nagsishare sa pamamagitan ng evangelism. Ang iba ay nananalangin para sa inyong banal na gawain. Ang iba ay inyong pinagpala sa pinansyal at sila ay nagiging malaking bahagi upang suportahan ang lahat ng gawain sa lugar na ito. Ganoon din po, Panginoon, pinasasalamatan namin ang programa ng GFM at Missional Evening na sa pamamagitan po nito, Panginoon, kami ay nagpapalakasan, Panginoon, sa aming mga mahihinang pananampalataya. Ganoon din po ay nagpapasalamat kami sa mga pagsubok na aming niraranasan na sa pamamagitan nito, Panginoon, kami po ay patuloy na nagiging matibay at naghahawak sa inyong pangako na hindi niyo po kami pababayaan. Ngayong umaga, Panginoon, ay nilalapit namin ang Holy Spirit na siyang patuloy nawang manghikayat sa aming mga puso at sa mga taong nakakapakinig sa amang lugar sila upang patuloy silang maging uhaw sa pakikinig sa inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway kami ay patuloy na maging malakas at masigla, maging masaya sa aming paglilingkod habang kami ay naghihintay sa inyong ikalawang pagparito at ituon lang namin ang aming mga mata, aming paningin sa inyong banal na kapangyarihan upang kami ay hindi panghinaan ng loob at hindi matalo ng kaaway na patuloy na sumusubok sa aming pananampalataya sa inyo. Naway ngayong araw ng Sabat ay mapanatili namin itong banal at ikaw ang aming mapaglingkuran hanggang sa paglubog ng araw. Patuloy kami ingatan, Panginoon, at pagpalain naway maging shower of blessings din kami sa mga taong nangangailangan sa inyo. Naway ang bawat isa sa amin ay inyong samahan sa aming paglalakbay dito sa mundong ito at patuloy na ang pagkakaisa at ang pagmamahalan ang siyang makita sa amin. Ang inawang Holy Spirit ang siyang aming maggabay sa bawat paglilingkod namin sa araw-araw sa inyo. Ito lang kami sa matiling sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ang sikreto ng tunay na kapayapaan. August 1. Offertory Reading Devotional. Noong October 16, 1555, sina Hugh Latimer at Nicholas Walang audio, Ridley ay Brother sinunog sa Melvin. tulos dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Noong gabi bago ang kanilang pagkabitay, may kaibigan si Ridley. Ang sikreto ng tunay na kapayapaan. August 1. Offertory Reading Devotional. Noong October 16, 1555, sina Hugh Latimer at Nicholas Ridley ay sinunog sa tulos dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo.
Noong gabi bago ang kanilang pagkabitay, may kaibigan si Ridley na nag-offer na samahan siya upang siya ay mapalakas ang loob. Ngunit magalang siyang tumanggi at sinabi, "Kung loloobin ng Diyos, matutulog ako ngayong gabi ng kasing payapa ng dati." Paano nagkaroon si Ridley ng ganitong kapayapaan kahit alam niyang kinabukasan ay mawawala sa kanya ang lahat, pati ang kanyang buhay? At bakit may mga taong mayaman at malusog, ngulit laging balisa? Samantalang may mga mahihirap na tao na puno ng kapayapaan. Habang lumalalim ang ating karanasan sa buhay, natututuhan natin ang isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng problema, kundi ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakabatay sa ating kalagayan, kundi sa ating relasyon sa Diyos. Hindi kailangan ng perpektong kalusugan upang magkaroon ng kapayapaan. Hindi kailangan ng maraming kayamanan upang magkaroon ng kapayapaan. Hindi kailangan ng perpektong pamilya o relasyon upang magkaroon ng kapayapaan. Matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan kapag inilalapit natin ang ating buhay sa Diyos. Sinasabi sa Filipos 4 verses 6 to 7, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo." Kung naghahanap ka ng kapayapaan, unahin mong hanapin ang Diyos. Siya lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng pera o anumang tagumpay sa buhay. Panawagan. Ngayon ay panahon upang isauli natin ang ikapo na nauukol sa Diyos at ibigay ang ating pangakong handog. Hinihikaya tayong pagplanuhan ng ating handog bilang porsyento ng mga pagpapalang tinanggap natin mula sa Kanya. Kung nais mong maranasan ang tunay na kapayapaang pinansyal, put God first. Ang tapat na pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng pangakong handog ay tanda ng ating pagtitiwala sa Kanya. Pagpapalain ng Diyos ang mga tapat na nagpaparangal sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na katapatan sa pagsuporta sa gawain ng Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Yan ang sikreto ng tunay na kapayapaan, Brother Melvin. Ngayon ay ibigay na natin ang pagkakataon sa ating Council on Stewardship, sa ating speaker, Pastor Allen Opalek, para sa topic na enduring substance or passing shadow. Sa Tagalog, nananatiling katunayan o lumilipas na anino. Pastor? Good morning and happy God first morning po sa ating lahat. I would just kindly want to request kung pwede pong makapag-share screen yung isang account po na nakalagay yung Allen po. Okay na po, Pastor. Okay po. Very much. May kita po ba? And once again, happy God first morning to everyone. So this morning, we will be continuing to study ang atin pong devotional sa Council on Stewardship in chapter 43, trying to serve God and Mammon. And at dito sa chapter po na ito, meron siyang subtopic, enduring substance or passing shadow. Now, there are two things dito po na ating tinitignan at ating identify kung ano ba itong dalawang bagay na ito na ating pag-aaralan this morning, the enduring substance or the passing shadow. In Review and Herald, dito po sa ating babasahin, sinasabi, with many, the things of this world obscure the glorious view of the eternal weight of glory. So there's this original structure, original view, and ang sabi dito, it is very glorious. At sabi, glorious view of the eternal weight of glory. However,
there's this something na nag-obscure or nagpapapangit ng image for us to not clearly see yung tunay na imahe, yung original na image na dapat natin nakikita. At para kanino ba itong glorious view na ito na sinasabi? It says here, it awaits the saints of the Most High. That is none other than you and me, the citizens of heaven, na kapatid. Now, we will have this question, bakit kaya lumalabo, ba't di kaya nila nakikita ng maigi yung glorious view na ito, wherein these saints, these are not simple people, these are saints. Sabi dito, na hindi makita itong view, and because it is very obscured, iniba na, baga na bago yung itsura. It says here sa following sentence dito, they cannot distinguish, hindi na nila makita yung identify yung somehow itong bagay na ito. Ang sabi, they cannot distinguish the true, real, which is the enduring substance. Hindi nila makita ng maigi o maitama yung kanilang paningin dito sa enduring substance na ito. What is this enduring substance? Well, from the word itself, it is enduring. It's there kahit ano na mangyari, kahit ano nararamdaman mo, kahit ano na-feel mo, kahit ano mangyari sa kapaligiran mo. This substance, this enduring substance is there. And what is that? That is the glorious view, the eternal weight of glory, and that is none other than the eternal life, the heavenly things na gusto ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Now, these people cannot distinguish this from the false, hindi totoo, the counterfeit, peke. Ano po itong bagay nito? The passing shadow. From the word itself, it's like a passing shadow. Saglitan lang na dumadaan, tapos wala na kaagad. This is like the total opposite of enduring substance. Ay nananatili, wherein yung isa, the passing shadow. However, kahit na ganoon siya, kalaki yung difference, hindi makita ng mga tao, mga alagad ng Panginoon, yung difference between these two. Allow me to share some of my story, mga kapatid. I'm a big eater. I think this is one of my spiritual gifts. Hindi ako tumatanggi sa kahit anong pagkain na ibigay sa akin. It's almost always good para sa akin. Masarap siya para akin. And also, kapag magaling kang kumain, I just developed this hobby earlier, just this past weeks, na ako po ay nagluluto. This is one picture of me na ako po ang taya sa ihawan. Ako ang taga-barbecue nila kung sila ay nagsiswimming and along with my friends. Now, as I develop this hobby na akin pong pagluluto, there's this one food na akin pong iniiwasan na lutuin or gawin. And this is none other than bread and pastries. Yung ating mga panghimagas, yung ating mga tinatinapay, yung pang-substitute natin sa kanin. Yan po yung mga ayaw kong gawin. Not because mahirap siyang gawin, dahil sa walang nagtuturo, meron naman. It's because of one particular ingredient. Kaya ayaw ko siyang gawin. It is not none other than ito po. Oh, nakurap siya. Wala. Ayan. This is none other than ay, nawala na naman. This is none other than this. And this is flour. Ayan, harina. Pero dito po sa baking kasi, hindi lang siya, sa pagluluto, hindi lang siya about harina. Hindi meron din siya yung cornstarch, meron din baking soda. And some of these things na powder na ito, I mix them up. Hindi ko sila ma-identify kung ano ba sa kanila, who's who, kumbaga. Kaya somehow, I find it really hard na maggawa ng bread or pastries. Basta may kailangan ng harina, hindi ko siya magawa. All because I cannot identify and I cannot distinguish well kung ano ba yung tamang ingredient for that. Now, as I realize sa aking paggawa po noon, somehow, hindi ko po pala siya magawa. It's all because hindi ko naman kailangan pala ibang ingredients. Pero meron ako doon nakalagay. Kaya hindi ko makita kung ano talaga lang yung dapat kong ilagay.
And I think somehow this is very relevant sa ating pong lesson ngayon na pinag-aaralan in the writings of Ellen White on how we could do things properly and how we could fix our mind on the certain things which is the heavenly things. At isa po sa mga counsel niya dito, ang sinasabi niya as we continue reading, God insists upon the what? The removal of that which is causing them to mistake what? Phantoms for realities and realities for phantoms. So yung mga bagay po na nag-iilusyon sa atin, kumbaga naglilito sa atin na mali yung ating mapili doon sa ilusyon, saka sa katotohanan at katotohanan sa ilusyon. Ang sabi po ng Panginoon, gusto niya daw, tanggalin natin totally. Just to remove these things totally so that we can focus on the things that really matters. Okay. And somehow in our ministry, mga kaibigan, we work ourselves, we take time, we do our efforts, just somehow to gather the praises of the people. Yung palakpak, yung kanilang mabubulaklak na mga salita, just for us na tayo pa ay magkaroon ng matataas na offices. We may think na ang ating palang mga reward na dapat ating pag-focusan is the number of baptisms in our areas. Maybe it is because of our favor ng ating mga brethren. Gusto natin makuha yung mga pabor nila or magustuhan ng karamihan, hindi man ng ating mga kapatid, kundi in general, or makatanggap ng mga regalo. So we burn out ourselves, we exercise everything, we spend everything, our energy, our time, our money, just so for us to gain these things somehow, po mga kapatid. However, it tells us in our lesson that these things will lead us to just phantoms. These are just phantoms. And phantoms, as we dig deep on the meaning of phantoms, these are illusions. These things are not real, hindi makatotohanan. Kung kaya inuubos natin lahat ng ating energy, ating pera, ng ating oras for the things na saglit lang naman mawawala. For the things that are not even real. For the things that are phantoms. Sinasabi sa ating lesson. That is why is also in our lesson, it emphasizes us kung saan lang dapat tayo tumingin. And these are none other than for the realities. What are the realities? One thing you must do. And that is please God, and to please God. To obey Him, to follow Him, and to faithfully be with Him. That is the one thing that we need to do, and not to chase those phantoms in our lives. That's why this evening, ang sabi dito ni Ellen White, He calls upon them to be able to say for themselves, ito pong mga saints na sinasabi dito, that gains and advantages of this life. What does it mean by that? It means the earthly things dito po sa ating buhay ngayon, in the present life. These gains and advantages of this life are not worthy to be compared with the riches that are reserved for the diligent, the rational seeker, or eternal life. So it says that it is very unfair for us to compare the heavenly things and the earthly things. Why? Because it is not even worthy. Hindi sila equal things. These are not two opposite things. These are two different things na hindi po dapat natin i-compare. Because heavenly things are beyond measure. At ang sinasabi po dito, we are not to compare the riches of heaven to the things of this life, to the gains and advantages of this life. That is why this morning, we are reminded by this verse found in Matthew 6, verse 33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness. After natin masik ang kaharian ng Panginoon, says here, at ang kanyang katuwiran, says here, all these things, all the things that are according to your needs, that are essential to you,
will be added unto you. Ang Panginoon po ang magbibigay natin. So this morning, friends, this is a reminder for us that we are meant for eternal things and not the temporary ones. May the Lord bless us all this morning. Amen. Amen and amen. Amen. Thank you, Pastor Allen. Thank you, Pastor Allen. Amen. Ayun po. Yan. Salamat po sa inyo pong pagbabahagi. Tunay na kailangan nating isik ang kaharian muna ng Panginoon. Ngayon ay tungo tayo na sa ating prayer. Pastor Rudy, kayo po ang adoration and confession. Si Pastor Bong Parohinog ang ating thanksgiving and supplication. And then, si prayer natin mamaya si Pastor Allen. Okay. Karoon po muna tayo ng silent prayer and then sundan po agad ng adoration and confession ni Pastor Rudy Vargas. Tayo po ay manalangin. Kami pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa iyong pong dakilang pangalan, o aming dakilang Diyos, o ang banal. Sapagkat ikaw po ay mapabuti sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng aming pong mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala, ikaw ay patuloy na nagmamahal sa amin. Tunay na ikaw po ay dakila, ang dakila. Purihin ka sa lahat ng panahon ng aming pong buhay. At sa araw na panahon ito ay pinagkaloob din naman po sa bawat isa sa amin ang panibagong pag-asa, panibagong lakas at kalusugan o aming dakilang Diyos. Pero sa araw ng Sabat na ito, kami po ay pinagkalooban niyo po ng pagkakataon kapag tipon-tipon sa pamagitan po ng platform na ito para mapurihan ka, malawalhati ang iyong dakilang pangalan. Sa mga oras din po ito, bawat isa sa amin, Panginoon, malapit po sa inyo. Bawat isa sa amin ay meron pong kanya-kanya pong karanasan sa buhay. Ikaw lamang ang nakakaalam mo ang aming dakilang Diyos. At sana man pong mga nagawa naming mga kasalanan, pagkakamali at pagpupulang, samaan, Panginoon, habang po kami ay naglilingkod po sa inyo. Po yung humihingi ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan, Panginoon. At salamat po na po nagkaloob sa bawat isa sa amin araw na ito, Panginoon, na po ay patuloy na makapakinig ng iyong pong mga salita. Purihin ka, o aming dakilang Diyos, sa lahat ng panahon ng aming pong buhay. At ikaw lamang dapat namin lulahatiin sa lahat ng panahon. Salamat sa pagdinig ng aming panalangin kahilingan sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin o dakilang Diyos, kami po ay labis na nagpapasalamat sapagkat ang inyo pong kabutihan ay patuloy na nararanas po ng bawat isa sa amin, sapagkat kami po ay patuloy niyong pinapahintulutan na makapagdaos ng mga pag-aaral sa pamamagitan po ng inyong mga banal na salita. At pinagpapasalamat din namin, Panginoon, sapagkat kami muli ay may panibagong Sabat
upang kayo po ay aming pagpurihan at paglingkuran at upang maibalik namin ang aming papuri sa inyo. Salamat din Panginoon sa mga pagpapala na patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, maging sa aming pong kalusugan, sa aming pisikal, sa aming espiritual, at lalo tigit Panginoon sa pinansyal na aming nagagamit sa aming pamumuhay sa pang-araw-araw, ay kami po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy niyo po kaming sinusustentuhan. Ganoon man Panginoon, sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, ay aking pong inilalapit sa inyo ang aming pong daily spiritual empowerment o GFM Panginoon sa patuloy na paglago at sa mga individual na patuloy po ninyong ginagamit sa programa po na ito. Ay nawa Panginoon ay sama-sama po kami na lumago sa aming pong pananampalataya. Ganun man Panginoon ang panukala ng aming pong mahal na misyon na kami po ay magkaroon ng headquarters na nawa Panginoon ang program na ito na pagtatayo ng inyong building ay mangyari na ayon sa inyong kalooban at sa lalong madaling panahon. Inalalapit ko rin po Panginoon ang mga crusade na patuloy na ginaganap saan man pong dako sa aming pong teritoryo at ganoon din sa ibang mga lugar ay patuloy na dakilan Diyos na kayo ang gumabay sa bawat mga pangangaral na isinasagawa saan man pong dako sa mundo pong ito. Ganoon din ay nawa ang mga mensahero na inyo pong itinalaga ay patuloy nawa dakilan Diyos na kasihan niyo po sila ng inyong banal na Espiritu Santo nang sa ganon ang mga mensahe na manggagaling sa kanila ay magmumula lamang po sa inyo. Inyo rin po nawang Panginoong basbasan ang kalusugan, ang mga kagalingan, ang espiritual na pamumuhay ng aking pong mga kapatid na nawa ay patuloy po nawang kami ay maging malago sa aming pong paglilingkod sa inyo. Ingatan po ang kalusugan ng bawat isa at ang lahat po ng mga may sakit ay patuloy nawa dakilan Diyos na makaranas ng mga kagalingan. Lalo tigit po si Sister Elijah, Lori, Brother Jerry, Wilfredo, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Marlita Fernandez, June Leles, Bibi Pila Pinto, Dina Navarro, Rolando Simafranca, Cecil Tabidis, Jacob Marco, Damakulangan, Juan Aranya, Charito Almario, Leo Martin, Puerto Suela, Fred Torres, Kali at Arvin Santos, Rialin Gardose, ay nawa ang inyo pong patuloy na pagpapala ang makasama po nila at ganoon din naman po sa bawat isa sa amin. Dakilan Diyos ay patuloy ninyo nawa kaming pagpalain. Ingatan kami, gabayan, proteksyonan at patuloy nawa Panginoon na inyo kaming ikubli sa inyo pong presensya na kayo ang mahayag sa bawat isa po sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala, lihiman po ito hayag ay naway inyo po kaming mapatawad sa mga bagay na ito at naway dinggin ang aming pong mga panalangin sapagkat amin itong sinasampalatayanan sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo Jesus naming tagapagligtas. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng
misyon, isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang mission home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa
Amen. Closing prayer, Pastor Allen. Shall we pray? Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat na amin pong nasimulan ang araw na ito kasama kayo. Kasama po ang aming mga kapatid sa God First Morning na ito. Dalangin namin, O Diyos, patuloy na pagningasin ang aming pananampalataya at kami humarap sa buong araw na ito na may tapang at may tiwala sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal at salamat sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming samot panangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ben, Happy Amen. Sabbath, everyone. Brother Sabat Romel, po mga kapatid. Amen. Praise God po. Happy Sabbath po sa lahat, Morning po. mga kapatid. Sabbath. Thank you po Morning. sa lahat. Ingat po ang lahat. Happy Sabbath. Bless po. Happy Sabbath po. Salamat, Ingat Pastor po ang lahat sa Pastor Sep, travel. Pastor Bron. Salamat po, Pastor Allen. Bless po. God bless. Sabbath po. Sabbath. Thank you po. Happy Sabbath. Sabbath sa inyo. Sister Irma. Hi, good morning. Happy Sabbath. Sabbath, Sister Irma. Happy Sabbath, Sep, Sister salamat po. Kita-kits po tayo ulit sa polo. Brother Johnny. Happy Sabbath, Brother Johnny. Ayun o, si Brother Melvin. Good morning, Good Sister Ned. Bagong hairdo ka ba, Brother Melvin, ah? Napatuloy yung aking Yan. focus Good ng morning, Brother Aris. Happy Sabbath. Good morning, Happy Sabbath, Sister Ned. Ayos Happy na Sabbath tayo sa inyo lahat. para makakasal tayo maaga sa araw ng Sabbath. Sige po. God bless everyone. Enjoy the Sabbath. God bless po. Shutdown na tayo Happy in Sabbath. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye.